Kulang pa rin ang mga classroom sa bansa, kaya naman tinitingnan na ngayon ng DepEd at ng mga mambabatas kung anong maaaring maitulong ng mga LGU para mapababa ang backlog. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Nanindigan ang Department of Education na dapat nang makipag-ugnayan sa mga local government unit para masolusyonan ang classroom backlog sa bansa. Sa hearing ng Basic Education and Culture Committee na pinangunahan ni Chairperson Roman Romulo, inilahad ni DepEd Undersecretary Wilfredo Cabral ang mga plano ng ahensya. Ang atin pong kagawaran ay tumitingin doon sa Basic Education Facilities Fund as a major fund source at meron po kaming isinusulong ngayon na public-private partnership at tinataya po natin na doon sa PPP na sinasagawa natin, meron po tayong anticipate na 105 classrooms from 105,000 classrooms starting 2026 up to 2028. Utos din daw kasi ni DepEd Secretary Sonny Angara na i-maximize ang greater flexibility sa pagtugon sa issue. Kaya pinag-aaralan muli ng ahensya ang pagsasagawa ng counterporting scheme sa mga capable na LGU para sa paspasang pagpapatayo ng classrooms. Para magkatulong-tulong at sabay-sabay na gumagawa ng classroom para once and for all ay maibaba natin ang ating classroom shortage ng 165,000. Kinokonsidera rin ngayon ng DepEd ang classroom rentals o leasing ng existing facilities na nakapaloob sa radius ng mga congested na paaralan. Nananatiling nasa 165,000 ang total classroom backlog na naitala ng Department of Education sa bansa. Ayon nito kay Education Secretary Sonny Angara, kaya magpasa hanggang ngayon, may mga paaralan pa rin na nagpapatupad ng class shifting para sumapat ang bilang ng classroom sa kanilang mga estudyante. Ang babala naman ni Senate Committee on Education Chairperson Bam Aquino, makakalimang palit pa raw ng Pangulo bago tuluyang masolusyonan ang classroom shortage kapag walang ginawa ang gobyerno ngayon. Sa 2026 National Expenditure Program, topmost priority ng proposed national budget ang edukasyon na may kalakip na 928.5 billion pesos. Pero 2.7% lang nito o 25.4 billion pesos ang nakalaan para ayusin ang school buildings sa buong bansa. May inihain namang panukalang batas si Agusan del Norte Representative Dale Corvera sa Kamara na nag-authorize sa mga LGU na makapagpatayo ng school buildings na ngayon ay nasa ilalim ng DPWH. Sa ilalim ng House Bill 3781, maaaring direktang ibigay ng DBM ang pondo sa pagpapatayo ng mga buildings sa implementing LGU upon the endorsement of DepEd. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel.